May request everyone to stand up and batiin po muna natin muli ating mga katabi, mga kasama ngayong hapon. And we thank you the Lord for each other as we begin our fellowship for today. And we are truly thankful and blessed that we have this opportunity and liberty to bring praise to our Lord and to give glory to His name, the one and only name above all names, which is our Lord Jesus Christ. And so we sing, and I was as we give praise to our Lord, let's proclaim the holiness of our God, as our God is holy, our God is alive, and our God is faithful. Amen. And I continue to give our best praise, and let's remove any hindrances that pwede pong makasagabal sa ating pagpupuri as we worship in spirit and in truth. And naway magkaroon tayo ng dalisay na puso or pure heart as we go to our God's altar and give praise to Him. Amen. Let's use our hands, our voices to give praise to the Lord. Let's sing, open the eyes of my hearts. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Let's sing, to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Once again, open the eyes. Open the eyes of my heart. Open my eyes. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. You high
for the last time, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's give our clap offering to our Lord. Yes, Lord, you are holy. We are holy, Lord, because of our Lord Jesus Christ. We are set apart, and we praise you, our holy God. Let's continue to give our worship to our Lord as we proclaim that our God is a holy God. Who else commands on the host of heaven? Who else could make every king bow down? Who else can whisper when darkness trembles? Only a holy God. What other beauty demands such praises? What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only a holy God. Only a holy God. Let's sing, come and behold Him. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Yes, Lord. Other glory consumes like fire. What other power can raise the dead? What other name can be defeated? Only a holy God. Let's come and behold Him. Come behold the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him. Let's use our voices. Come and behold the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Yes, Lord. Who else? Who else can rescue me from my failing? Who else would offer His only Son? Who else invites me to call Him Father? Only a holy God. Only a holy God. Only my holy God. Only my holy God. Come and behold Him. Come and behold the one and the only. Cry out, sing holy, forever
For the last time, come and behold Him. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and worship the holy God. Pusong dalisan ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, ika'y parangalan. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tunay nga, Panginoon. Pusong dalisan ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa pusong dalisan ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na isa'y parangalan. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Minsan pa, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Awit ng pagpupuri. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Awit ba ating palakpak? Lord, we bring back all glory and praises to you. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen.
Magandang hapon sa bawat isa. Gandang hapon din naman. Okay, thank you. So, bago ang lahat, ay magkumustahan muna tayo sa maikling panahon. So, nagkaroon tayo ng series of messages. Yung una, yung Flying with the Dragon. Naalala nyo pa? Okay. Tapos ang sumunod ay Devil's Playbook. Okay. Naalala ko pa rin, ha? When pleasing God does not please you. Naalala nyo pa rin? Okay. And finally, last Sunday, kayo naman, ano yun? Fully armored. Okay. So, yung mga nakaraan, siyempre, mayroon ding iba tayong ibang messages na preach si Pastor, ni Brother Rafi. Ano? So, ang tanong ko lang is, kumusta yung impact sa buhay natin? Meron ba? So, kung meron, can you say Amen? Amen? Wow, lahat. Praise God. So, wala talagang nasasayang na salita ng Panginoon. Yun ang katunayan. Alam nyo ba, sinisikap natin na magkaroon ng interaction tayo. Okay? At noong mga nakaraang 6 Sundays, ay nagkaroon tayo ng mga discussion, nagkaroon kayo ng chance na mag-interact, at hinahangad natin na mas marami pa ang mag-interact. Hindi ho ba? Gusto nyo ba nag-i-interact? Yung nagpa-participate. Tama? So nakita ko na isa sa mga hadlang para mas maraming interaction, mas maliit na grupo. Kasi pag malaki, siguro 4-5, tapos na yung oras eh. Kaya naisip ko, gagawa tayo ng smaller group. Dito yung mga ladies. Mas marami ba ang ladies? Always, no? At yung mga gentlemen, since kakaunti lang tayo, dun tayo sa maliit na box. Okay lang ba yun? Okay, so simulan natin yon today. Tapos tingnan natin, baka susunod, another smaller group. Pero hindi natin alam kung kailan. Ang mahalaga is magsimula tayo. Okay lang ba sa inyo mga kapatid? Amen. Okay. Masanay na kayo pag tinatanong kayo, sasagot kayo ng no or yes. Para at least alam ko kung okay ba? Okay ba sa inyo mga kapatid? Yes, okay. Amen din, pwede rin. Ano? Nakita ko si Mars nakapangkasal. Sino pa ba yung nakapangkasal dito? Kasi parang nag-request ako, kung feel nyo lang, magdamit kayo na pang-attend ng wedding. Gathering, hindi naman tayo kakasal. Attend lang tayo. Si Mariata nakapangkasal eh, no? Si Resi, yan. Actually, kaya ako hindi ako pang waiter attend ako ng kasal. Yun ang intention, okay? That's the goal. You know why? Teka, dapat pala. Ito na pala, the king and his bride. Ikakasal kasi tayo, meron kasing malaking kasalan na mangyayari sa dulo ng panahon. Actually, sa langit. Ang ating pangasawang lalaki ay sino? The king. The king. Okay. May tanong ako, papunta tayo dyan, no? Pero bago tayo pumunta dyan, kwentuhan lang tayo. Actually, ang gagawin natin, recap nung series. Kasi nagkaroon na tayo ng series, di ba? Yung binanggit ko kanina. Ito yung recap. Parang summarization na lang ito. Okay. Para bang, okay, after everything, anong gagawin natin? Di ba? Okay. Number 1, ano ba talagang plano nyo kay God? Kay Jesus? May plano ba kayo? Kasi sabi niya, may plano ako sa inyo eh. Hindi kayo para parusahan, pahirapan, kundi may maganda akong plano sa bawat isa. Pero ang tanong, ano yung desire mo para kay Jesus? What a question. Alin dito pipindutin ko? Ayan, okay. Anong plano mo kay Jesus? Is there? Or, hintayin na lang natin kung anong mangyari. What a question. Tama ba? Kasi, dun sa panalangin natin, lumalabas kung ano ang plano natin kay Jesus.
Okay. Siguro naman, hundreds and hundreds na yung prayer natin, ano? Meron na siguro, no, sa dami ng araw. Pero anong nilalaman kung isa-summarize natin yung prayers natin? Anong summary ng prayer natin? Para bang grocery list? Long life, good health, protection, finances, goals. Ang tanong ko, kasama ba dun sa prayer natin, Lord, God, ibalik mo po ako dun sa first love ko kay Jesus. When was the last time you really prayed that prayer? Lord, gusto ko pong bumalik sa first love at hindi na ako makaalis doon. Why first love? Anong definition ng first love? Okay, meron ba ditong ikakasal na in the next few years? Wala si Grace. Sorry, masyado ako na-advance, ano? Baka lang merong minobyo o minobya. Di ba may ganun eh, nakatali ka na. Actually, meron na akong igaganon pa. Meron, no? Ito. Oh. Actually, yun yung gusto kong itanong sa atin. First love, hindi lang never dies. It is eternal. And it is lasting. So fresh, so tender. Di ba pag may tumulo sa kanya ditong pawis, pinupunasan mo pa? That's first love. Di ba? Tapos pag dating niya ng gabing-gabi, anong una mong ginagawa? Nag-iimbestiga ka ba? Hindi, naghahanda ka ng table. Kasi first love eh, di ba? Tapos pag hindi siya naka-smile, ang tanong mo, may problema ba? Para bang lahat ng ginagawa nung mahal mo, it makes sense to you, right? Ganun ba tayo sa Panginoon? Lahat na nangyayari ay may kinalaman kay Jesus. Okay. But what happened to the first love? Anyway, hindi naman yun ang gusto kong bigyan ng diin. Saan nga ba yung remote? Ay, ito. Okay. Okay. Alam niyo ba, nung tinawag tayo ng Panginoong Jesus, when you say tinawag, sinave, di ba? Nagkaroon tayo ng unang encounter with Jesus. Sinabi ba sa'yo ng Panginoon, gusto ko maging missionary ka, gusto ko maging pastor ka, gusto ko maging hahayo ka. Yung ba sinabi ni Jesus? Ang sinabi niya, I want you to have love affair with you. I love you, and I want you to love me back. Di ba? Yun yung unang encounter natin kay Jesus. Tama po ba? O nakadinig kayo agad ng humayo ka, pumunta kayo sa ganung probinsya, hindi naman ganun eh. Di ba? Wala akong nadinig na yun agad ang dialogue ni Christ. Kundi sabi niya, I want you to be my sweetheart. That's all. Period. Di ba? Ayan, no? Kaya tumatayo ako dito sa harap ninyo, hindi bilang isang pastor, at hindi isang evangelist, at hindi rin ako tumatayo bilang isang professor. Malayo. Tumatayo ako sa iyo bilang nobya, kasintahan ni Christ. Kasintahan na binibigay ko ang, kasi tuwing babanggitin ko yung kasintahan ni Christ. It's so deep. Because being the bride of the King is not a joke. It's so serious, right? You know why? Because He is the Creator. He is the King of Kings. And you know what? He gave His life to us. Everything He gave. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Wala siyang tinira sa kanyang sarili. Imagine, papaliwanag natin kung paano nangyari yun.
Okay. Unang-una, ang ating relasyon sa Panginoon ay exclusive. Kasi hari siya eh. King of Kings, Creator, tapos kasintahan natin si Christ. Sabi ng Bible, Jeremiah, Isaiah, Revelations, Philippians, the whole Bible tells us that we are His pure bride. Kasintahan, hindi pa tayo nakakasal. At ang relasyon natin ay exclusive. Sabihin, okay lang ba na makipagligawan tayo sa iba? Okay lang ba na nakipagnobyo tayo sa iba? Ang tanong, ilan ba ang nobyo natin maliban kay Christ? Kung minsan, mas mahal pa natin yung iba eh. Ministry natin, mas mahal natin yung ating pangarap, yung ating title, maraming pera, maraming followers, pati yung mga na-offend tayo, naka-offend sa atin, mas mahalaga pa yun eh. Hindi ba, ang sabi ni Christ, siya ang pinakamataas nating importansya? Anything that equals to God, to Christ, is adultery. Kasi para ka nakikipagnobyo sa 2, 3, 4, 5. And adultery is idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ganon kalalim yun sa mata ni God. Pero, deserve ba ni Lord yung less? Deserve ba ni Lord na siya yung number 3, number 4? Deserve ba ni Jesus na siya ay hindi top priority? Palagay nyo, He is worthy. Deserve ba niya? You know what? Binigay niya ang kaduluduluhan niyang minuto, kaduluduluhan niyang pagod at lakas at pride, crown. Iniwan niya lahat. And imagine, He is the King of kings and Creator of all things. Hindi siya ordinaryong hari. Pero ang nakakamangha, He is truly God and He is truly man. Kasi nung before creation, nag-decide siya, okay, yung ginawa ko, I will step in and be among men. Wow! Nakaya niyong isipin yon? Ginawa niya ang buong universe, buong earth, buong katauhan. Tapos sasali siya bilang tao. Why? What for? Kasi yun ang sinabi sa kanya ng God the Father. Eh. You have to. Because pag hindi mo ginawa ito, lahat sila pupunta sa hell. Walang exception. At dahil sa pagmamahal niya sa atin, sabi niya, I want to be a man. At alam niyo kung paano? Hindi naman siya pinanganak sa 5-7-star hotel eh. O kaya sa, buti nga kung PGH man lang eh. Hindi, alam mo siya sa pinanganak? Sa pakainan ng kabayo. Yung plato, ang laki nga nun. Pakainan ng kambing, baka. Ang baho, di ba? Ang dumi, ang dilim. Wala malang alcohol, walang lampin. Can you imagine that? The King of Kings, Creator of you, coming down as humble as that. Pero He's also the Lamb. Tama ba? The Lion of Judah. He is the humble Lamb and the Lion of Judah. Paano siya naging Lion of Judah? Nang siya ay truly man and truly God, alam nyo, inutusan niya yung bagyo. Nabasa niyo ba yun? Ang lakas ng bagyo, ang lakas ng tubig. Tapos niya, sinabi niya, still, be still. Sumunod ba? Tumigil eh. Stop talaga eh. Na-froze yung bagyo. Biglang kalmado. At lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nagpalaya siya ng maraming demonyo. At nagpagaling siya ng mga may sakit. Ketong, cancer, dinudugo, bulag, pipi, name it. At ang matindi ron, bumuhay ng patay.
Dapat bulok na eh. Pero sinabi niya, Lazarus! Sumunod yung bangkay, lumakad. The lion and the lamb. All-powerful to really humble the lion and the lamb. Okay, i-explore pa natin yung humility ni Lord. Alam nyo, nung siya ay nagpabautismo, kanina siya nagpabautismo? Sa king ba? Hindi, sa tao. Sino yung tao? John the Baptist. Si John the Baptist na kanyang ginawa, nilalang, nagpabautismo siya. Meron pa bang mas humble doon? At hindi lang yon, no? At nang siya tinutokso rin ng dyablo, pinakita niya sa atin paano lumaban sa tukso ng boss ng lahat ng evil, Satan pa. It is written, sabi na, di ba? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. It is written, huwag mong tuksuhin ang iyong Diyos. On the third time, it is written, worship no man except the Lord thy God. At iniwanan siya ng diablo. At alam niyo ba yung buhay niya? Nagkaroon ba siya ng Monday day off? Si Jesus, nabasa niyo ba yun? Ni single moment, wala siyang rest. Ministry, healing, sermon, lakad, discipleship, wala siyang, buti nga tayo, may day off pa eh. Di ba? Tapos may me time. Di ba? Ang sarap ng me time, ano? You can do anything you want. But God, Jesus, truly man, did not have. Alam niyo ang kanyang higaan, kuminsan bato, kuminsan maduming lupa. Lakad siya ng lakad, wala siyang sariling address. Hindi ko lang alam kung gaano siya kadalas magpalit ng damit. Nangangati na siguro sa pawis, sa init, diba? Sa lamok. All his life, discomfort ang buhay ni Jesus. You know why? Because he gave it all for you and for me. At before na siya hinuli upang ipako sa krus, alam niyo ba, ang lungkot-lungkot niya, lumalakad siya dun sa Gethsemane. Ang lungkot niya ay halos mamamatay na siya. Sumusubsob na yung ulo niya dun sa bato. Parang, Lord, Diyos Ama, pwede bang ipasun niyo na itong cup, pero ang inyong kalooban ang siya masunod. Yun ang sabi niya, wala siyang ambition, wala siyang plano, wala siyang special time para sa kanya. Nakakita na ba kayong taong walang pangarap? Walang plano, walang ambisyon, wala lahat. Walang ere. Yun si God, si Jesus, di ba? At nang siya hinarap na kay Caiaphas, ang sabi ni Caiaphas, sa pangalan ng buhay na Diyos, magsalita ka, ikaw ba ang Messiah? Nakakadiri, di ba? Biro mo, kaharap mo yung tunay at isang Diyos, sinasabi mo, ikaw ba sa harap ng buhay ng Diyos, ikaw ba ay Messiah? Anong sabi niya? Oo, ako nga. At siya sa galit niya, pinunit niya yung damit ni Caiaphas. At sabi niya, lapastangan sa Diyos. Grabe, ano? How dare him? Sinabi niya yung kay Jesus. At siya dinala kay Pilato. Tinanong siya, ikaw ba talaga ay Messiah? Siya nga. At nakita ni Pilato walang kasalanan yung tao. Pero sa takot niya na siya ay makalaban yung mga citizen, pinaubaya, sige, ipako niya. Kung yan ang gusto niya, ipako niya siya. Anong ginawa sa kanya? Binihisan siya ng royal purple robe, nilagyan ng tungkod, nilagyan ng koronang tinik, at tumutulo yung dugo rito. Ang sakit nun, di ba? Yung crown, isiksik sa ulo mo. Tapos hinubaran siya ng robe. Wow, naked. He was naked to cover us with mercy. He was naked to cover us with righteousness. To cover us with life. Kung hindi niya gagawin yon, tayo yun eh.
Naked tayo eh. At sinasampal siya ng mga Romano. Kung propeta ka, hulaan mo, sinong sumampal sa'yo? Nilagyan siya ng blindfold eh. Tapos sinampas siya yung kanyang staff, yung tungkod na gano'n, hinampas siya sa mukha. Ilang beses? Again and again and again. Glorious. Glorious. Nakasara na yung mata niya. Hindi niya na may buka. Hindi na siya makilala. Punong-puno ng sugat ang katawan niya. Kahihiyan, dinuduraan siya. Naduraan niyo na ba nakapagduraan na ba kayo ng hayop? Nasubukan niyo na ba? Duraan yung aso niyo? Pero siya, yung mga ginawa niyang tao, tinanggap niya ang dura. He's worthy. Tama po ba mga kapatid? Karapat dapat. At matapos siyang namatay at bumangon sa mga patay, sinigurado ng Diablo na siya hindi makakalaya. Naalala ni Satan, pag namatay ito, babangon siya, sigurado, anong gagawin ko? Kaya gumawa siya kay Pilato, kay Caiphas, tinakpan siya ng napakalaking bato at napakaraming pantay. Pero alam niyo ba, may nagawa ba yun? Wala. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat mang pagpipigil ng tao. Ganon din po ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Walang kayang tumakip at magdagan sa atin kapag ginusto ng banal na Espiritu. Amen po ba? At on the third day, He rose again. Ang bato ay natagilid, bumukas. Actually, nagpakita siya kay Mary at sa ibang Mary pa. Kay Peter, siya pa ay nagluto ng breakfast. Imagine that. How sweet he was. Mama? Sabi niya dun kay Mary, tawagan mo yung mga kapatid ko. Imagine mo, Messiah, King of Kings, Creator, tapos tatawagin niya yung mga disipulo niyang kapatid. Natawag na ba tayong kapatid ng mga pastor o ng mga ibang matataas na tao? Tinawag ka namang kapatid. Gutom ka ba? Pero gano'n, pinagluto niya yung mga kapatid niya ng isda. Okay. Ito ang very personal sa akin. Alam niyo ba bakit tinanong si Peter ng 3 times? Peter, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Peter, totoo bang mahal mo ako? Lord, yes. Peter, hindi nga. Talaga bang mahal mo ako? Lord, alam mo, mahal kita. Feed my sheep. Pakainin mo yung mga tupa. That's why, now, if you truly love Jesus, how do you express your love to Him? Feed my sheep. Alagaan mo yung mga hihina. Mga nagsisimula pa lang sa Panginoon. Give our whole life to these people. Because for what reason? Because you said, Lord, I love you. I love you. It's not lip service. It's in action. Alam niyo mga kapatid, habang nadidinig niyo yung voice ko, ewan ko lang kung nadidinig dun sa loob. Okay ba dyan, Lani? Okay. At nakikita niyo naman siguro ako. Kaya puti nga para makita niyo ako, no? Right now, it's not a fairy tale. Hindi ito kwentong kutsero o barbero. May nangyayari sa heaven. Sabi sa Isaiah 6, sabi sa Revelations 4, Revelations 5,
He is seated on the throne. Kinakanta natin kanina, high and lifted up. And the four living creatures saying, holy, holy, holy. Who was, who is, and is to come. The whole earth is full of your glory. Ayun po ang nangyayari ngayon. Itong oras na ito eksakto. Alam niyo kung kailan siya titigil? Sabi doon, day and night. Day and night. Walang tigil yon, dire-diretso. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. The whole earth is full of your glory. And whenever the living creatures give glory and honor, the 24 elders seated on their throne, dumadapa sila sa harap to the one who lives forever and ever, saying, you are worthy to receive power, glory, and honor. Millions of angels. Is He worthy? Amen. Ang sinasabi niya, I love you. Do you love me? Ang tanong, is He worthy? Yes, He's worthy. Okay. Ang babalikan ko yung kanina, marami tayong mga boyfriend. Okay. Di ba marami tayong mga boyfriend? When I say boyfriend, spiritually symbolism. Marami tayong minamahal katumbas ni Christ or lampas pa kay Christ. Can we say no? Yes, there is. There are. Hindi natin sinasadya pero nangyayari talaga eh. Di ba? Si Peter nga eh. Marami mga disciple niya eh. And alam ni Lord John, kaya sabi niya, in the last day, alam niyo ba ang tanong sa atin ni Lord in the last day? Gaano ba karami na palaya mong demonyo? O gaano ba karaki yung discipleship group mo? O magkano na ba lahat na ibigay mo sa aking offering? O kumakanta ka ba sa worship team? Ikaw ba ay worship leader? Anong ginagawa mo sa church? Hindi yung tatanungin niya eh. Ang hinahanap niya ay dalisay na kasintahan. Isa lang ang hinahanap niya. Doon sa kasalan na yon. What a glorious moment. Hindi ba mga kapatid? Kaya sa oras na ito, the one seated on the throne is calling us, my daughter, my son, would you be willing to be my pure bride? Yun ang tanong niya sa oras na ito. Would you be willing to be my pure bride? He's worthy. Now is the moment. Sasagot tayo. Can we say, sa lahat ng aking mga nobyo sa sanlibutan, busted na kayo. Ayoko na. Sa kasalanan, addiction, ministry, o sa pamilya, kung sila ay higit kay Jesus, I denounce them. I abandon them. I repent, Lord Jesus. I repent. I'm sorry, Lord. I want to go back to my first love. Yung ba ang nasa loob ninyo? Kung yun ang nasa loob niyo, mga kapatid, hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng inyong katabi sa oras na ito. Hindi naman sila interesado talaga sa puso niyo eh. Meron bang taong interesado sa loob ng puso mo? Meron bang ganon? Alam niyo kung sino ang interesado sa loob ng puso niyo? Siyang nakaupo dun sa trono. Siya lang. Sapagkat ibinigay niya ang kaulili ang patak ng kanyang dugo sa iyo. He's worthy. Can you rise? Okay, I'll give you 30 seconds to say to the Lord personally, Lord, I give up this boyfriend.
Sabihin nyo kay Lord kung ano yung boyfriend nyo maliban sa Kanya. Kayo lang nakakaalam nun, hindi ko alam yun. Whatever it is, your fear, your doubts, your ambition, your comfort, unforgiveness, whatever it is, can you renounce it now? In Jesus' name, I pray that you renounce all those boyfriends. Maraming kasintahan maliban kay Jesus. Palayain tayo ng Panginoon, ng Banal na Espiritu sa oras na ito. We will start all over again just like Peter. Lord, you know that I love you. That I love you. At sa closing, may re-request na ako mga kapatid kung okay lang sa'yo. Siguro pwede tayong maupo para mabasa nung iba. Kasi yung iba hindi nababasa, naka-cover yung iba. Okay, if this is what you want to say to the Lord, follow after me. Walang pilitan, okay lang? Ako yung leader, kayo yung people. Okay lang po ba yun? When you say it, you mean it. Okay, if you don't mean it, don't say it. Okay lang po ba yun? Then we will close sa isang awitin. Okay, simulan ko na, okay lang ba? Para kanino ang puso mo? Wagas ba ang pag-ibig mo? Handa ka bang sumunod kahit walang spotlight? Pusong buo, handa mo bang ialay? God bless us. Shall we sing this song? Sing it from your heart. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. Shall we all rise up? I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Shall we? Taas po natin ating mga kamay bilang pag-surrender sa Panginoon. I worship you. I worship you. The reason I live is to For the last time. worship you, my Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Let's pray. Heavenly Father, our dear groom, we come before you, Lord. You gave everything and left nothing to yourself. It is but the best and proper response that we give everything to you. We want to surrender to you our soul, our spirit, mind, strength, our whole time, talent, ambition, plans, our feelings, our flesh, our today and tomorrow. It's all yours, Lord, 100%. This is our prayer, Lord. Bring us back to the first love and drop us there. Let me not get out from my first love to you, O Lord. I live for this purpose, Lord. Kayo lang ang aking dahilan, Panginoong Jesus. Kaya ako nabubuhay araw-araw. Seal this, O God, by Holy Spirit.
Make this day a monumental, a new covenant between you and me, Father. But a simple prayer. I love you, Lord. I love you, Jesus. You gave everything to me. Nothing left to you, Lord. Why would I reserve something for myself? You are the best, oh God. You're everything to me, oh God. In Jesus' name, amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita at ano yung sasabihin natin sa Lord. Nandito tayo lahat eh. Nandito tayo lahat. So what's the purpose? What's the reason? Ba't nandito tayo? Isa lang, di ba? Ano yon? Ang isang rason na yon ay yes, Lord. Yes, Lord. Di ba? Sabi ng Lord, do you love me? Sabi, yes, Lord. I love you, Lord, because you first loved me. Ayan, di ba? Maraming mga let's see, religion, sabi, na kailangan maging malinis ka muna bago ka tatanggapin. Na kailangan iwanan mo yun, yung mga bisyo na to. Ganun ba sabi ng Lord? Sabi ng Lord, tinatanggap tayo na bilang tayo. Di sinabi ng Lord, uy, alisin mo muna yung bisyo mo na yan bago kita tanggapin. Alisin mo na yung mga paninira mo bago ka tanggapin. Sabi ba ng Lord yun? Hindi. Sabi ng Lord ay, let's come to Him as we are. At after we come to the Lord, ay, saka tayo babaguhin. Kaya nga siya Savior eh. Jesus is our Savior. You will call Him Jesus because He will save His people from their sin. Hindi tayo hindi tayo yung Savior. Kung tayo yung binago natin yung sarili natin bago tayo lumapit kay Jesus Christ, hindi sino yung nag-save sa sarili mo? Di ba tayo? Hindi eh. Ako, lumapit ako sa Lord. Lord, sabi ko, Lord, hindi ko maalis-alisan tong kasalanan na to eh. Honestly. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala, Lord. Hindi ko kayang linisin, maalis, Lord eh. Talagang kahit nililista ko yung kasalanan na yon, hindi ko nagawa. That's year 1990. Di eh. Babalik. Pero nung sinabi ka sa Lord, Lord, ikaw nang bahala, Lord. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. That's the time na gumawa ang Lord. Kasi hindi na yung sarili ko. Hindi na ginamit, hindi na yung sarili kong kakayahan. Kaya, saka ko naintindihan. The Lord want us to come to Him as we are. And then, pag nandun na ka sa Kanya, sabi nga kanina, kinasal na tayo sa Lord, babaguhin na niya tayo. So, there's no pressure, di ba? We just come to the Lord as we are. Yun lang yung message natin. So, for our Lord's Supper, is, ano muna natin to? Please pass. Oh. Yung mga deacons.
sabi ng kasulatan na if we partake the bread, we must recognize the Lord's body. If anyone who does not recognize the Lord's body, he is sinning against Christ. Paano yun? Dahil di natin i-recognize, we don't recognize in faith yung kanyang ginawa. So, everything that we do ay dapat ayon sa pananampalataya because anything that is not of faith is sin. Kaya, itong tinapay na ito ay nagsisimbolo sa katawan ni Kristo na kanyang binigay para sa atin. Kaya sabi nga, many of you are sick and weak. Bakit? Kasi di naman nila, they don't believe. They just partake as, religion or ritual. Hindi by faith. Ito katawan ni Kristo to eh. Sabi nga si Galatians 3:13 and 14, di ba? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hung on a tree." He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Anong sabi doon? Kaya tayo blessed ng God, the Lord blessed us, the same as He blessed Abraham, because Jesus Christ already redeemed us from the curses. Tinubos na tayo sa lahat ng mga sumpa. Kaya tayo na-bless. Hindi dahil doon sa nga ginawa natin. Bless ako ng Lord dahil ganito, ganyan. Hindi. Our blessing came from the Lord. Eh bakit kailangan pa rin akong gagawa? O, doon na naman tayo. Kasi sabi ng Lord yun eh. We must exercise our faith. Kasi pag wala kang gagawin, di ba? Anong sabi doon? Faith without works is dead. So wag natin balik-baliktad kasi nagkakaproblema doon. So una, the Lord save us and the Lord bless us. After that, nung nandun na tayo sa Kanya, saka tayo tinuturuan ng Lord. The Lord teach us because He loves us. Kung hindi tayo tinuturuan ng Lord sa Kanyang mga kaparaanan, hindi tayo mahal, di ba? Illegitimate tayo. Kaya tayo tinuturuan. The Lord disciplines us. What is discipline? Instruction. Ang alam ng iba, follow lang. But discipline is also learning. Yung po, minsan pinapalo tayo, pero the Lord teach us. In what way? The Lord teach us through the Bible. Kailan bang sagasaan ka? Yun ba yung pagtuturo? Sabi ng iba, kailan ba sagasaan para matuto ka? Ganon ba yung paraan nyo para madisiplina yung anak nyo? Hindi, di ba? Kailangan basagasaan mo na yan kasi magala. Hindi ganon paraan ng Lord. The Lord teach us through the Bible. Hindi ganon sa mga kaparaanan. Paraan ng demonyo yan. Kaya yung isip natin, ginugulo niya. Hindi, kasi ganun kasi ganito. Don't entertain the lies of the devil. Kasi nandito sa mind natin yung labanan. We must always remember that the Lord is good. And He already redeemed us from all the curses. Bayad na. Sabihin ng kalaban, si Satan, di, may ginagawa ka naman, nagsinguling ka na naman. Anong sabihin natin? Yes. I already asked forgiveness from the Lord at alam ko pinatawad na niya ako. It's been paid. Lahat. Kasi paminsan-minsan nagkakasala tayo, di ba? But yung mga kasalanan na yan, past, present, and future, bayad na yun. Kaya wag tayong padaya ng dyablo dahil gusto niya ay titigil tayo sa pagsunod sa Panginoon. Diretso lang. And let's say, yes, Lord. Tumayo tayong lahat. Yes, Lord, we praise you. We give thanks to you, Father God, Lord.
dahil po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa iyong sacrifice, Lord Jesus, that you redeem us from all the curses, Lord. Lahat na sumpa ay iyon ang binayaran, Lord, upang sa ganon, kami po ay mabless so that the blessings given to Abraham might come to us also. Thank you, Lord, for your sacrifice. Thank you for your body, Lord, that is crucified on the cross for us because you love us. In Jesus' name, let's partake. Ganon din itong wine na ito, itong alak na ito, nagsisimbolo sa dugo ni Kristo. Pag sinabing dugo, ito ay buhay. Pag ang tao lang wala ng dugo, ito ay patay na, di ba? That's why this symbolizes the life of Jesus that He gave for us. Binigyan niya kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. As the scripture said in John 3:16, so that we might have eternal life. And also, in John 10:10, sabi doon, so that we might have abundant life. The thief comes to kill, to steal, and to destroy. Sabi ng Jesus Christ, but I come that you might have life and have it abundantly. And the Lord also give us eternal immortality. Because Jesus said, those who believes in Him, who lives, will never die. Let's drink the wine. Salamat mo, aming Diyos, aming Ama, sa buhay na iyong binigay po sa amin. Na sa pamamagitan po ng iyong dugo, kami po ay nagkaroon ng buhay. Buhay na masagana, at nagkaroon din kami ng buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sound. Magandang hapon mga brothers and sisters. So, ngayon ay first week of the month. And bago tayo magpatuloy sa ating tithes and offerings, pasalamatan po natin ang ating Kuya Aser at Kuya Rapi. Napakagandang mensahe po. Kayo po ba ay na-bless? Gusto ko marinig na mas malakas? Yan, sige po. At least naririnig ng itaas yung inyong amen. Yung amen ay pagtanggap na yung mga lahat na nabanggit ay, di ba, naramdaman nyo ba tumagos sa ating puso? Sino napaluha kanina? Di ba? So sabi ko sa sarili ko, iba yung iba yung naramdaman kong mensahe kanina. Kahit ayaw mong lumuha, mapapaluha ka talaga kasi napakaganda po yung mensahe. Palakpakan po natin si Kuya Aser. Ayan. So, dumako po tayo sa ating tithes and offerings. Kanina yung sa Revelation 19:7, sabi dito, let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come and His wife had made herself ready. Sa King James po ito. Ito pong talata ay paalala ng isang napakahalagang pangyayari sa inarap. Ang kasal ng kordero na si Jesus at ang kanyang bride, ang church, tayo po yun. At bilang bahagi ng bride ni Kristo, tinatawag tayo na magalak, magsaya, mag-glorify, magbigay ng karangalan sa Kanya. Isa sa paraan ng pagbibigay natin ng karangalan sa Panginoon ay ang pagiging tapat at pagbabalik ng ating tithes and offerings. Kumbaga, yung mga blessings sa atin, ibabalik din natin sa Kanya. Ang pagbibigay ay hindi lang responsibilidad, ito ay pagsamba, isa itong declaration na tayo ay handa na bilang Kanyang bride. Katulad ng sinasabi ng verse, this bride has made herself ready. Ang handang puso ay makikita rin sa pagbibigay.
Katulad ng, sorry, kaya sa pagbibigay natin, may tumatawag kasi sa akin. Sunod-sunod. Kaya sa ating pagbibigay ngayon, gawin natin itong with joy, with honor, and with readiness. Dahil tayo'y naghihintay sa kanyang pagbabalik bilang bride na handa at tapat. Tapat po ba tayo sa Panginoon? Ayan po. At tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa paalala na kami ang iyong bride at kami ay inihahanda mo para sa iyong pagbabalik. Naway maging kalugod-lugod sa iyo ang aming tithes and offerings. Tanggapin mo po ang bilang handog sa aming pagsamba at pag-ibig sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayong lahat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let's sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. Let's sing, to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Once again, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Let's sing, holy, holy, holy.
want to see you. For the last time, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Thank you po, church. See you next Sunday. And, pwede po tayo ulit makaupo as we continue our discussion. Ito po ay ano muna tayo. Pwedeng talaga. So, bago tayo maggrupo ay meron muna akong pakita sa inyo. So, nandun sa laptop ko. Ito yung pan statement natin. Kasi dito sa church natin ay mayroon tayong transparency. So, hindi pa siya ayun. Okay. So, signal not supported. Ba't kaya?